Atrasado ng pamamahagi ng 5,000 pisong fuel subsidy sa gitna ng pagsipa ng presyo ng petrolyo. Pero git ng mga tsuper, hindi ito sapat. Live mula sa Batasang Pambansa, nangunguna sa balita si News 5 House Correspondent Marian Enriquez. Marian, sino-sino mabibigyan ng ayuda? Jiggy, una sa listahan ng mga mabibigyan ng fuel subsidy yung mga tricycle driver. Susunod naman pong mabibigyan yung mga jeepney, taxi at TNVS drivers. Alin sunod po dun sa utos ni Pangulong Bongbong Marcos, ipamamahagi na ang fuel subsidy. Simula po yan sa Martes, March 17, dito nga po sa Metro Manila at sa buong bansa. Ayon kay DSWD Secretary Rex Gatchalian, manggagaling yung 30 billion pesos na pondo para sa fuel subsidy doon sa budget ng Assistance to Individuals in Crisis Situations o yung pong AICS. Narito yung pahayag ng kalihim. Marahil nagtataka kayo bakit DSWD kasi nga lahat itong mga tinukoy ni Sec Banoy, tricycle drivers, jeepney drivers, taxi and UV drivers, yung TNVS at lahat pa ng apektado nitong pagtaas ng presyo ng petrolyo ay now considered individuals in crisis situation. At Marian, anong requirement para makakuha ng ayuda mga kapatid nating tsuper? Jiggy, merong listahan ng mga benepisyaryo at yun yung pagbabasihan dito nga sa pamamahagi ng ayuda. Kailangan lang magpakita ng driver's license ng mga tsuper para makakuha po ng tulong pinansyal. Jiggy. At Marian, anong reaksyon ng mga transport group dito sa pamamahaging ayuda? Jiggy, dumalo nga kanina doon sa briefing ng House Committee on Transportation yung iba't ibang grupo ng mga tsuper at operator. At ayon nga sa kanila, nasa 400 pesos hanggang 500 pesos yung lugi ng mga jeepney driver kada araw. Giit nila, bilisan man daw ng ang pamamahagi nga nitong 5,000 pesos na fuel subsidy, hindi raw ito sasapat. Narito ang kanilang pahayag. Hindi po sasapat yun. 2 araw lang po namin ito gagamitin kung sakaling ito ay swipe namin sa mga gasolinahan. Pero kahit papano, makakatawid ng kaunti. Ang position po namin ay hindi lang dapat isa-stocks yung tanggalin at dapat tanggalin din po yung VAT dahil ito yung nagkukos ng pahirap hindi lamang sa atin na sektor ng transportasyon at kundi sa ating mga mamamayan. Jiggy, ganyan din yung sentimiento ng samahan ng mga modern jeepney. Yan ay kahit pa sinabi na nga ng LTFRB na dapat mas mataas yung ayudang ibibigay sa mga modern jeep na aabot po sa 10,500 pesos. Pakinggan natin yung kanilang sentimiento. Buti nga, 500 lang yung nawawala dun sa mga traditional jeep. Pero sa modernized jeep, hindi na kami nakakabayad sa bangko, hindi na namin na-maintain yung unit, at nagkakaroon kami ng problema sa management dahil wala kaming kinikita. At Marian, una nangako ng fuel subsidy itong DOTR. Bakit ngayon ay DSWD na? Kanina nabanggit ni Secretary Gatchalian na AICS, pero di ba parang ibang definition talaga ng AICS kung ipagbabasehan natin ito? Yes, JG. Initially, ayon doon sa DOTR, nasa 2.5 billion pesos yung nakalaang pondo mula sa 2025 budget para nga po rito sa fuel subsidy. Pero hindi pa raw ito basta-bastang mailalabas. Narito ang paliwanag ni DOTR Secretary Banoy Lopez. Sa Department of Transportation, meron po kami mga iba't ibang programa. Yung sinasabi nating fuel subsidy, service contracting. Ang problema lang po dito, may mga kondisyones. No, meron po tayong sinasabi na kailangan matrigger muna yung $80 per barrel. Jiggy, nakikipag-ugnayan ng araw itong DOTR sa Office of the President para humiling ng dagdag na pondo para sa ayuda. Samantala, isinalang na po sa ikalawang pagbasa dito sa Kamara yung panukalang batas na magbibigay ng kapangyarihan kay Pangulong Bongbong Marcos para suspendihin o tapyasan yung excise tax sa langis. Kinuwestiyon ng Makabayan Bloc kung bakit hindi kasama rito yung pagsususpindi ng value-added tax o VAT sa petrolyo. Sagot naman dyan ni Ways and Means Committee Chairperson Miro Kimbo, masalimuot na usapin ang pagsususpindi sa VAT. Narito ang kanyang paliwanag. In reality,
Pag tinanggal po natin doon sa end user sa gasolina yung 12%, sanga-sanga po yan. All the way hanggang sa dulo. It's just far too complicated if we do that. It cannot just stop with one aspect. Masyadong mahirap siyang i-implement. Yan po muna ang latest. Dito sa Kamara, balik sa'yo, Jiggy. Yan ang ulat ni Marian Enriquez live mula sa Batasang Pambansa. Mga kapatid, Jiggy Manikad po. Pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.